We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends. The best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning! Good morning. Pag naririnig natin ang salitang cancer, we often associate it with death. Na nakakalimutan natin that there are survivors. And today, that's where we will focus. We will celebrate life. Celebrate life. May makikilala po tayo ngayong mga tao, estudyante, may bahay, na nagkaroon po ng cancer, pero nalampasan nila. Panoorin natin to. Akala ko nung una, nung sinabihan may dalawa akong alaga sa aking utak, ay hindi ko na ito malalagpasan. Nung malaman ko may breast cancer ako, talagang natakot ako. First time na and I was so afraid. I didn't know what to feel. I was numb. Wala talaga ako. Hindi ko ma-describe kung anong feeling ko. Pero sa awa ng Diyos at sa tulong ng pamilya, ng kaibigan at ng komunidad na nagdadasal araw-araw, nalagpasan ko ito at tumutulong na sa iba. Pero pinaglabanan ko din yun. O ngayon, sa awa ng Diyos, ito na ako. Kung kailangan mangyari ito sa akin, okay lang. Nandyan ka naman eh. Alam ko hindi mo ako pababayaan. Lahat naman tayo pamilyar sa sakit na cancer. Pwedeng isang kapatid, isang kakilala, isang kaibigan, isang hinahangaan. Isang pinapanood, di ba? Diba? Meron nga sigurong nanonood sa atin ngayon na sila mismo ay nakakaranas nito. Kaya sa halip na kayo ang manood at makinig sa amin ngayong umaga, kayo naman po ang pakikinggan namin. Makikita niyo po today mga tao, mga inspiring people na nagtagumpay sa sakit na ito. Kaya huwag kayong aalis, manood lang kayo dito sa amin. Syempre, dito lang yan sa Sis! Always, always be. We are sisters, we are sisters. Ang breast cancer ay isang uri ng cancer na ang affected na organ ay ang suso ng babae. Ang mga symptoms nito is, one, may bukol kang nakakapa sa suso. Pangalawa, pwedeng magkaroon ng mga bloody o kakaibang discharge sa nipple. Pangatlo, pwedeng mag-present lang siya na parang sakit lang sa suso or breast pain. For early detection, we suggest that women especially should do their monthly breast self-examination.
You do that around 10 days after the first day of your menstruation. After taking a shower, just examine your breast thoroughly, all quadrants, and then check for nipple discharge. You can do that while lying down, and then palpate or examine your breast and check for masses. If you have any symptoms of breast pain or nipple discharge, or at the first sign of breast mass on your monthly breast self-examination, you should consult your doctor. Okay, sis, ang makakasama natin today. Ang sabi niya, may tama daw siya sa utak. James Auste. James! Hello, James. Ang Please sit daming down. barya niya, no? Good morning! Isang breast cancer survivor and founder ng Breast Friends, Pearl Imperial. Ayan. Ang cool na 19-year-old cancer survivor, Yaren Agustin. Cool, man! Cool siya. Kumusta naman ang mga hikaw natin, Oo. Yaren? Parang Halika dun tayo. kulang. Hindi ba kulang? Join tayo sa kanila. Pwede ba tumabi? Hindi. Okay. Hindi ba? Ilan ang butas mo sa tenga? Gusto ko lang makita. 9 po. Ay, teka, 9. sana. Okay. 9 yan. 9. Sa Okay. meron pa bang ibang earrings dyan na hindi namin nakikita? Wala na po. Wala naman. Kilay, wala Tama na naman. tayo, Papakita Jetson. ko naman kung... Papakita niya kung meron. Oo nga naman. Okay. Sayang naman. O, dahil. Okay. Initial reaction when you were told that you have cancer. Who would like to go first? O, sige. Yung initial reaction ko was kakaiba dun sa standard na reaction kasi sabi ko, ganun lang, wala lang, okay lang. Dalawang maliit brain kasing sa akin, dalawang bulitas lang sa ulo yung sinasabi ko sa doktor. At yung tanong ko sa doktor kung ano yung dapat gawin para matanggal na. Kasi tiwala ako sa Diyos na kung anong binigay niya sa atin is for our kabutihan and improvement. May dahilan. Nung moment na yon, naisip mo Naisip mo na kaagad yun? yun. September of 1996 sa Makati Med. Ano yung nararamdaman mo during that time? How old were you at this time? 19 years old. 19. September of 96. So 6 you were years only ago. 19, naisip mo na kaagad na may dahilan ito? Kasi yung background, yung family background ko, yung pamilya ko is very active talaga sa simbahan. So yung nagsisimba kami linggo-linggo, dasal araw-araw. So lagi lang sinasabi ng lolo ko, tatay ko, tiwala sa Diyos at kakayanin mo yan. So yun ang anchor mo talaga, yung spirituality. How Hindi ka about- dumaan sa stage of denial? Wala. Or anger? Wala. Yung anger siguro, effect nung gamot. May effect bang ganun yun? Minsan, umiinit yung ulo mo kasi mainit yung buong katawan mo eh. This is because of the chemotherapy. Kahit radiation, ganyan. Radiation Kasi din. radiation yung dinaanan There ko are eh. several kinds of therapies, no, di ba, to help. And you went through chemo and radiation. Ako, radiation lang. Radiation Sa lang. awa ng Diyos, radiation Buti radiation lang. Mm-mm. How about you, Pearl? Unang reaction ko, I couldn't believe na may sakit ako eh. Kasi, of course, Parang sa iba lang nangyayari parang, yun eh. oo, kasi, well, I'm a nurse by profession. So kahit pa So, paano, You're very alam mo, familiar. You're very familiar with these things. Yeah, and may lump ako, but I took it for granted. Was it- So this is a lesson to everybody. Never take it for please. That never take it for granted. Whatever, kung ano yung makita niyong changes dyan, hindi natin dapat Baliwalain. kasi kagaya nun, it took me almost 2 years to really submit myself to, although may mammogram ako, the first time na may mammogram, Negative. well, it was not picked up. No? Hindi siya na ng mammogram. So, I was confident kasi wala naman akong symptoms na yung weakness and all. Or maybe, baka meron pero I took it for granted, no? And then... Was it benign initially? I really don't know. Then I had my mammogram in year 2000. And finally, meron doon. May findings sila. And I was told to see a surgeon right away para magkaroon ng biopsy. Para mabiopsy ka agad. Mabiopsy. So,
it took me another 2 weeks kasi I have to find somebody na talagang confident ako sa doctor You na yun. trust. That I trust him, and so on. So, 2 weeks after, yun, nag-biopsy. And then, when my friend told me that, ano pa ako parang, so negative, ganyan pa ako I was so, hindi siya kumikibo. Finally, hinawakan niya yung kamay ko. Sabi niya, Pearl, magpa-admit ka na. Immediately, magpa-admit ka na. Sabi niya, kailangan mo ng operation. Sabi niya, tomorrow is So I was shocked. Sabi ko, agad? Sabi ko, give me 1 day lang. Pwede ba isang araw lang? Kasi I have to tell my mom. My mom is 88 years old. And sabi ko, hindi ko alam kung paano Pati ikaw, you have to process it din Yeah, sa sarili yung mo. una kong yung mother ko. Kasi mother ko is 88. Paano niya ma-handle yun, no? So, yun ang naisip ko, hindi yung sarili ko na Yung mother ko kaya. Are you married? Yeah, I'm married. Were you married that time? I'm separated. Separated now. already. So, wala naman akong anak. So, I'm with my mom. So, sabi ko ng mother ko, paano ko niya matatanggap yon? She's 88 years old and I'm sure siya yung unang mawala. She'll be pa, devastated. No? So, yeah. So, I had to hide it. Tinago ko sa kanya. So sabi ko, lang kami ng mga friends ko, may check-up kami. Mga friends ko, 3 kami. Sabi niya, bakit Sabi niya, 1 week ako sa hospital kami. Check-up lang. Sabi niya, bakit? 1 week? Yeah, 1 week. Sabi niya, bakit kayo 1 week? Sabi ko, wala, 1 week lang kami doon, magre-rest. So, finally, nung ma-confine ako, talagang hindi niya alam na nagpa-surgery ako until nakauwi ako na talagang hindi niya alam, naka-makeup ako. Maayos, yeah. Ayos na ayos, parang walang nangyari. What about you, Yaren? Nakaingit naman, ang ganda ng kwento nila. Kasi yung sa akin, 13 ako nun, tapos 13. tapos kasi binuksan nila ako nun bago nila malaman na may cancer ako. So Bakit? Ano yung symptoms? Open-close operation na sila sa'yo? May Bakit ka napunta sa doktor? Yung may problema doon sa isaw ko, yung Intestines mo. So kinain daw nung malaki yung maliit. So kailangan nilang buksan, putulin nila, kakabit nila uli. Tapos nakalaman nila meron palang mga bukol doon. Tapos pagising ko after nila buksan, tinanong ko sa mama ko, anong problema? Sabi niya, may cancer ka. Tapos unang nangiti ako kasi Akala mo joke? may napapanood ka sa sine pag may cancer ka, special ka yung dadalang ka ng grapes. Dadalang ka ng grapes. Sip-sip sila sa'yo, ang bite-bite nila sa'yo. Tapos nakakalimutan ko, kaya pala sila mabait sa'yo kasi mamatay ka na. Pero hindi ko naisip yun nun kasi naisip ko yung mga grapes. Oo, grapes talaga, grapes. At 13, syempre nga naman. What do you expect, di ba? Yun. Tapos, nung naging klaro na sa'yo, syempre, pagkatapos may doktor na kakausap sa'yo to explain it to you. in-explain niya kung ano yung gagawin niya sa akin, kung gaano kahirap yun. Tapos sabi niya, magkanda ka, magtutuos tayo. Nito ka lang. Sabi niya, tutulungan niya daw ako na makagaling. Yun. Actually, madami kami pinagpili ng doktor, pero may napili kami isa na si Dr. Marvy Abisamis na ayun, may kasama siyang, para siyang Patch Adams. Yung, talaga. Ayun, kaya nakakatawa. Nakaka-uplift yung spirit niya. Talaga nakasmile ka ng ganyan. Talagang ganyan ka ba talaga? Talaga nakasmile ka kasi parati Serious ka na. Oo, tama, maganda yan. Kasi nga naman, dapat nga nakatawan na lang. Sige. Huwag kayo mabibitin, magbabalik pa, sis. We are sisters. We are sisters. Bale, nagsimula yung sakit ko mga 1995, sumasakit lang yung tuhod ko, pati lower back, joint pains lang. So hindi ko pinapansin kasi football player ako noon, pati mountaineer. So kala ko nabugbog lang sa kakalaro, pati sa kakakit ng bundok. Tapos nag-progress to, naging hindi na ako makakain, natutulog na ako sa sahig dahil sa sobrang init. Pinapasok ko na yung katawan ko sa ref para malamigan lang. Tapos may weight loss. Pero wala pa rin makita yung mga doktor, so pasok lang ako, third year ng college.
Hanggang sa sabi ng doktor na kaibigan ko, kasi ihi na rin ako ng ihi, inom ako ng inom. Hindi ako makaretain ng tubig. Yun. Sabi ng doktor, i-measure mo yung ihi mo kung gaano karami. So, nung September, nag-absent ako isang araw, mineasure ko, umabot ng 13 liters. So, ang normal sa tao, 2 to 3. Kaya sabi nung nanay ko, punta na tayo sa doktor. At doon nakita yung dalawa kong alaga sa ulo. Sa Makati Med noong September of 96. Tapos yung tama nito, kakaiba kasi yung cancer na nakuha ko. Brain cancer siya, pero ang pinagkaiba nito, tumubo siya sa pituitary gland, pati sa pineal gland. Master gland yung pituitary gland, so ngayon wala na akong hormones. Wala na akong cancer, pero yung long-term effect niya, wala na akong hormones. Tapos kung titingnan yung mata ko, sira rin. Dilated na yung pupils, kaya lagi akong may salamin. Kaya ako, nabubuhay lang ako dahil sa mga gamot. Kung walang mga gamot, wala ako siguro dito dahil wala na akong, yung thyroid ko, hindi na gumagana, yung adrenals ko, hindi na rin gumagana. Kaya ang sinasabi ko, ang bumubuhay na lang sa akin yung tulong talaga ng Diyos, yung spirit na binibigay niya sa akin araw-araw, and yung positive energy na binibigay ng mga kasama ko. Kung kayo po ay nagtataka kung bakit sila ay nakukuha pa nilang tumawa o mag-smile, kami rin po ay nagtataka. But then, kung isipin nyo, what is there to not smile about? We are celebrating life. Okay, Jelly? Let's introduce first yung mga kakasama natin today. Yes, today Aside from kasama our po guests. natin, fellow in training in medical oncology sa Jose Reyes Memorial Hospital, Dr. Carmel Manila. Next, senior fellow in training in medical oncology at the Jose Reyes Memorial Hospital, Dr. Dennis Dulay. Umpisahan natin to. Yung mga, tayo kasing lahat, marami syempre tayong hindi nalalaman tukol dito sa cancer. Lalo na kung hindi pa natin to naiintindi, nakikita from people around us. So ngayon maraming common perceptions na minsan mali, minsan tama. Ngayon, aalamin natin kung ano ba talaga yung mga katotohanan behind these. Okay. And we will use eggs. Ayun po, isang plato ng itlog na nakita natin nandun sa harapan nila. Yan. We will use it to signify life. I will show the eggs. At kasabay ng bagong buhay, babasagin na rin natin ang mga maling kaalaman tungkol sa cancer. Like, let's ask Yaren to pick one. Pick one first. Anong nakalagay dyan? Ang cancer daw po ay nakakabaog. Nakakabaog. Hindi ko pa naman nasubukan. Hindi ko alam kung nakakabaog talaga. Pero hindi naman ata. Tanong natin sa ating mga doctors. So, Doc, would like to answer? Sige, break the egg. Depende depende kung ano yung organ system na na-involve Kung yung organ system natin na na-involve ay yung responsible sa production ng sperm cells natin at kailangan tanggalin. So in effect, nakakabaog siya. So depende sa cancer or cancer site na involved. So you're not speaking in general. Depende. So let's say katulad sa kanya yung cancer niya sa brain, hindi yun nakakabaog. Definitely hindi. But if it's sa uterus, pag sa testicles, katulad ni yung prostate. Yung prostate, yun po ay nakakabaog. Pag ang cancer, of course, ay nasa reproductive system, of course, nakakabaog siya. Yes. Okay, so, next. Si Pearl. Nakakakalbo. Bakit kalbo sila dalawa? Dr. Dulay, would you like to Nakakakalbo kasi sa chemo. 2 weeks after nung mag-start yung chemo ko, doon ako nakalbo. Yung nag-start mag-fall off. So, ang cancer ay hindi nakakakalbo? Hindi yung cancer. It's kung the treatment. Yung treatment. Yung gamot yung na... treatment. Yung treatment. Na chemotherapy. Sa radiation, ganun rin yung tama. Ganun din. Doc, ano masasabi ninyo? Yes, that's true. Nakakakalbo, pero hindi dahil sa cancer. Nakakakalbo yung treatment. Treatment involved chemotherapy. Kasi yung pagbigay natin ng gamot, lahat ng mga rapidly dividing cells, including yung cancer cells, plus yung normal cells natin, nasisira. So yung buhok natin, ando doon yung rapidly dividing cells, pati siya nadadamay.
Okay, next. Happy face. Happy face, that means good. Wala raw lunas ang cancer. Okay. Isa na kasi- namang kalokohan, kaya basagin natin ulit. Mm-hmm. Kaya, dahil may lunas ang cancer dahil nandito kaming tatlo. Yes. Yeah, hindi totoo yun. Kasi siguro kung ibabase natin yun noon pa ating mga pag-iisip noon, kaya maraming hindi nagpapagamot sa cancer. Kasi pag narinig nila, Parang na wala nang hope cancer, kaagad. wala nang pag-asa, parang ganon. Pero ngayon, ang dami na kasi ngayong research related sa cancer treatment. Pwede kang magbigay ng yung chemotherapy, radiation therapy. Tapos meron pang tinatawag na translational research. Ibig sabihin, yung mga molecular things around ng tumor, katulad kung ano yung nagpapatubo sa tumor, ano ba yung nag-i-incite ng kanyang growth, yun na yung mga bagong mga teknolohiya ngayon. So doon ngayon ang focus ng research. Very interesting. If you will compare yung 1980s, tapos yung ngayon, ibang-iba. Ibang-iba na talaga. Yes. Paano man po yung, syempre, sinabi niyo na may lunas talaga. Pero syempre, it costs. It costs a lot. Mahal kasi hindi tayo, ang sistema natin ngayon is hindi talaga health-centered. Policy ng government ngayon is towards the military and other stuff, not focus on health. Kung titingnan mo sa national budget, ang binibigay lang sa DOH is just less than 2% of the national budget. May medicines na available from India na 50% cheaper, which is not available here. Yun ang linalabi namin sa DOH na isama ang chemotherapy drugs sa parallel importation program. And with that, mas maraming bata, mas maraming Pilipino ang mabubuhay laban sa cancer sa Pilipinas. Okay, thank you very much, Dr. Manila, Dr. Dulay. Magbabalik pa po ang sis. Best of friends, the best of friends. Best of friends, we'll always, always. We are sisters, we are sisters. Always be. We are sisters, we are sisters. So, nung year 2000, naanak ka pa ako, nandyan pa talaga. It didn't go away. So, sabi ng friend ko, mag-undergo ka ulit ng mammogram. So, from that mammogram, nakita na talagang meron. Sabi ng gynecologist ko, you better go and see a surgeon na pwede ipabiopsy mo na yan, sabi sa akin. So, natakot ako. Klaseng cancer na nasa akin, ano yun talagang madali, invasive. Ibig sabihin nun, madaling kumalat. Sabi ko, the night before my surgery, kinausap ko ang Diyos. Sabi ko, Lord, alam ko hindi mo ako pababayaan. Kasi alam ko gagamitin mo ako sa ibang kababaihan. So I stayed there for 5 days. And then I kept it a secret from my mother. Umuwi ako, mayroon akong parang granada yung drain ng ng sugat ko. Nakatago sa pajama ko. After that, I decided na nag-change ako ng diet ko. So sabi ko, ako ng fruit juices. Yan, inano ko yung sarili ko, para mawala lahat yung mga toxins dyan. And vegetables. Yung sa lifestyle ko, yun ang una kong mag-change ako ng lifestyle. Kung ang sakit pong cancer ay mahirap para sa mismong mga pasyente, mahirap din po ito para sa mga taong nakapaligid sa kanila, ang mga pamilya nila at ang mga taong nagbibigay ng pag-aalaga sa kanila. Kasama po natin ang mami ni Yaren, Yankee Agustin. Dating head po siya ng kapisanan ng mga may cancer sa Pilipinas and she's also a UP professor. Good morning. Good morning. Kasi, di ba syempre, Yankee, since you're his mother also, naging mahirap po ba ito para sa inyo? Especially he was only 13. Yes. Mahirap siya emotionally And financially. Because at that time, when you found out, bukod pa sa inyong mismong pag-process nung sinabi sa inyo, did you have to put up a strong front just to make sure that he's okay? You said it well. Yung sinabi sa akin ng doktor na meron siyang malignant lymphoma.
Sabi ko, hindi ko po naiintindihan yung malignant. Sabi lang sa akin ng doktor, ito ay cancer. So ano na ang gagawin ko? Parang I had no time to cry. I had no time to really feel bad. I have to move on kasi I'm a single parent. And sabi ko, I have to do something. So sabi ko sa doktor, okay, tell me what to do. Sabi niya, kukuha kami ng oncologist. And they recommended Dr. Marvy Abisamis. No? So nagkaroon kami ng session with her, may roundtable discussion, explaining to me ano yung mga protocol, medical protocol sa kanya. Ang pinakamahirap yung every 21 days, tinuturokan yung kanyang lumbar. Dito may lumbar top siya na tinatawag. So, napakahirap yon. And every 21 days, yung meron siyang chemotherapy. So, when you see your child like that, yung parang, minsan akala ng anak ko, Mama, ayoko na, sabi niya sa akin. Tapos sabi, hindi anak, magpalakas ka. Tapos sabi niya, kasi hindi ka nasasaktan, sabi niya. Pero, sabi ko, pareho tayo nasasaktan, anak. So, pareho tayong lumaban. So, yung parang role ko bilang isang caregiver, at saka rin siya bilang isang surviving, no? As we have to define our roles. Meron tayong gagampanan. Like sabi ko sa kanya, ang pinaka-role mo, anak, is to follow doctor's order. Ang pinaka-role ko is to look for money. And yun ang, in-explain ko yun sa kanya. So, yung, bakit we have to celebrate? Tama yung sinabi mo kanina. We have to celebrate. Because yung nagkaroon ng cancer ang anak ko, yung mga kaibigan ko, akala ko hindi nila ako mahal. Mahal pala ako. Wala akong maisip na kaibigan na tumalikod sa akin. Lahat nagdasal. Halos lahat, no? Nagbigay ng pera. Nautangan lahat. Hindi ka utang eh. Talagang bigay. Bigay. Meron akong kaibigan na isinulat ako sa column niya, si Martes Vitog, Dangilan Vitog na siya ngayon. And talagang mga kaklase ko nung kolehiyo ako, they came and they rescued me from my financial needs. So nakita ko na, sabi ko sa kanya, we have to thank the Lord because He is there. We feel His presence. And kaya nga, yung kapisanan ng MyK, nagsi-celebrate ng National Cancer Survivors Day every January during the Cancer Consciousness Week. Kasi hindi ko yung parang hindi ko mabayaran o hindi matapos-tapos yung pasasalamat ko sa Panginoon at saka sa mga kaibigan at saka siyempre sa pamilya ko, sa mother ko, sa aking mga kapatid na tumulong sa akin, no, emotionally and financially. Actually, today, meron tayong makakasama. Meron tayong makakasama. We have here with us Marilyn, who has cervical cancer. Wala na po siyang uterus and she's undergoing treatment at the same time. Kahit na po siya ay undergoing treatment, volunteer siya ng breast care center. Dapat nga siya ang inaalagaan, pero siya ay nag-aalaga din. Hello, Marilyn. Hello. Kasama rin natin si Linda. Si Linda. Siyempre may takot siyang nararamdaman, pero patuloy pa rin ang laban ni Linda. At kasama rin natin ang husband ni Linda, si Danilo. Hello. Hello. Kasama rin po natin si Marjeline. She's going through chemotherapy din at supportive naman si Mister. Morning. Si Cesar. Hi. Parang nag-usap si Cesar at si Danilo. Tingnan mo naman sila. Pareho sila Outfit ng kulay talaga na suot. nila. So, okay. Ngayon malalaman natin from like Cesar and Danilo, kanina you were talking about the support na binibigay ng caregiver sa may sakit. Kayo po ba, anong klaseng suporta na bibigay niyo sa mga asawa niyo? Siyempre, meron silang takot, nahihirapan sila, nasasaktan sila at the moment. Ano po yung klase na suporta na nabibigay niyo sa kanila? Ang sinusuporta ko po yung yung nag-iisip ng kung anong dapat na gawin, kung paano malunasan yung sakit niya. Tsaka, hindi ko po malaman nung iba kung anong gagawin namin. Dahil parang naguguluhan yung isip namin.
Lalo na po yung pag walang mapagkuhanan ng kwan, yung pampagamot, ganun. Kayo po, Cesar. Sa akin po, ang unang-una po talaga sa mga ganitong klase ng sakit, ang number one na problema, pera. Pero sabi ko nga sa misis ko, hanggat malakas ang katawan, wag lang mag-isip ng pera at yan naman magagawa ng paraan. Basta kailangan lang talaga yung lakas ng loob. Kasi ang pera ano na lang yan parang bali pangalawang ano na lang yan Mas importante yung buhay. Importante ang buhay. Ang buhay talaga ang mahalaga. Punta muna tayo kay Marilyn. Marilyn, you're undergoing therapy, di ba? Pero, ikaw nag-volunteer ka rin. What made you volunteer? Di ba iniisip nga nila, dapat nagre-relax ka na lang, nagpapahinga ka na lang. Pero, eto, ikaw nag-aalaga ka pa. Ano po? Bakit mo naisipang gawin ito? Kasi, alam ko yung sitwasyon nila. Nagdaan ako doon. Ang isa pa, alam ko yung kailangan nila. Yung may makakausap, yung may magbibigay ng lakas ng loob. Kasi wala akong may tutulong sa kanila Kung hindi yun palakasin yung loob nila, minsan patawanin, kahit nagmumukha na akong corny. Magkwento, paulit-ulit. Ikaw, kanino ka kumukuha ng lakas ng loob? Ako, sa mga kapatid ko kasi alam kong kailangan pa nila ako. Sa parents ko, sa boyfriend ko kasi kahit ano nangyari sa akin, tinanggap pa rin niya ako na buong buo. Yun lang. Ito po isang parang inspirasyon para sa mga taong undergoing what she's going through. Na pwede ka naman gumawa. Tumulong ka rin. Tumulong ka rin. Kasi, diba? like she said, pinagdadaanan niya. Mas alam naiintindihan niya kung ano niya. yung kailangan. Kayo po. Kayo po, Aling Linda. Kanino po kayo kumukuha ng lakas ng loob bukod po sa asawa niyo? Sa mga anak ko po, saka sa asawa ko rin po, na nakipagkukwentuhan po. Minsan, namamasyal. May anak akong maliit, yun ang kausap ko, siya. Naging strength na sinabi sa akin ng anak ko. Sabi niya sa akin, Mama, don't take life seriously. We all die anyway. That was his famous line na talagang it made me move on. Tapos minsan nagpapatawa. Kasi every month, meron siyang yung mga test. Tapos sabi niya sa akin, sorry lang sa mga kumakain, Mama, ang tae parang kamatayan, hindi mo napipigilan. Yan ang sabi niya. So, yan ang sinabi niya sa akin. He was 13 years old. So, sabi ko, he humors everything. And kaya nga, hindi lang caregiver ang nagbibigay ng strength. Even itong mga survivors na nandito sa atin ngayon, they give us strength. Despite po the hardships, let's celebrate life. Magbabalik pa, sis. Pagkatapos ng pagsubok ito, most of you are part of a group na tumutulong sa cancer patients. Bale ako Why did you decide to do this? Kasi sa akin, ang sinasabi ko, kaya ako buhay ngayon dahil may dahilan. At ang dahilan nito ay para tumulong sa mga batang may cancer sa Pilipinas na napapabayaan, hindi nabibigyan ng pansin ng ating pamahalaan o ng ating lipunan. Pearl, what satisfaction do you get from this? Kasi nung ma-diagnose ako ng cancer, ang una ko naisip din is, paano ako makatulong sa iba?
So yun ang parang naging therapy ko nung nag-start kami dito sa Breast Friends. Parang naging inspiration ko sila, yung mga pasyente. So nung makita ko, the first time na nagpunta ako sa breast care center, nakita ko yung mga pasyente na mga indigents. No? Sabi ko, ito ang mundo ko. Ito ang gusto kong gawin. So naging inspiration ko sila. Yun ang naging strength ko. Yun ang nagbigay ng strength sa akin. Especially kung yung mga pasyenteng bagong-bago na they couldn't express kung ano yung nafe-feel nila eh. Parang what they need is just hug. And an ear to listen. Yes. So, doon lang, yun lang nagbibigay na sa akin ng ano eh. Parang nagkaroon ng meaning ang life ko lalo. Bagong meaning ang life. And then, lalong dumami ang friends ko. Lalong dumami ang nagmamahal. Ganon. For Yaren. Kung hindi ako nagka-cancer, hindi ko nakilala si Gagay, ang prinsesa ng Brown Out. Diba? Kaya... Aloka. Kakapalabas lang kasi kaya fresh pa sa isip mo. Siguro ano yun eh, parang... basta kung isipin na lang na sa bawat pag may masamang nangyari sa'yo, laging may maganda yun, sigurado. Kapalit. May kapalit na maganda yun. Mas maganda pa. Kasing ganda ni Gagay, ang prinsesa ng Brown Out. Kahit na isa akong prinsesa ng Brownout. Meron pa ba kayong kinatatakutan at this point? Sa akin, ang kinakatakutan ko lang, ako sa sarili ko wala eh, pero yung sa pamilya ko na lang. Nanay ko kasi may sakit rin, pero nagtatrabaho pa siya para makabili ng gamot ko. So siguro mas gagaan pag nawala ako. No? Yung mga kapatid ko, hindi pa rin established yung iba. So yun yung concern ko ngayon, yung mga kaibigan ko. Pero sa akin ako, tanggap ko na eh. I'm just waiting for the time. Kasi yung buhay ko ngayon is just a second lease on life. Kaya yung ginagawa ko is a thanksgiving to the Lord. Pearl? Ako, wala na. Basta everyday, thankful ako sa Lord. Nagising pa ako. Every morning yan. Basta sabi ko, pagising ko, wow, nandito pa pala ako, thank you Lord. And I can enjoy, lahat ditong nandito sa mundo, sa yung family ko, mga friends ko. Even, na-appreciate ko yung life more. Even yung weeds na tumutubo dyan, parang, wow, nandyan ka. May life ka. Parang gano'n nagbibigay ng sa akin. Yun. Kayo po, meron pa po ba kayong kinatatakutan at this point? Siyempre. Pero, sabi nga nila, nakatungtong ka palagi sa alon sa dagat. Pero, if God is the river of life, I don't mind floating in the river kahit na shaky because God is always with me. Kaya give thanks for everything, kahit ano pa, no? May sakit ka, wala, talagang nandyan ang Panginoon. Yun ang nagbibigay ng buhay sa ating lahat. No? Tsaka I'm very happy every day na nakikita ko yung anak ko, nakasama niya yung barkada niya. Bibigay na ako. Yung pupunta siya sa school. Tapos sasabihan, magti-text sa akin na I love you, Mama. Binibigyan niya ako ng button ni Yaren. I love you, Mama. Manood ko sa advertisement yun. Sabi ko, parang nananaginip ba ako? Tapos sabi ng mga friends ko, you are so lucky kasi very seldom ang isang adolescent to say I love you sa mommy daw. And I'm very happy, anak, that you say that to me. And yun ang aking pinapasalamatan araw-araw sa Panginoon. Kakaloka. Inuman na lang. O, dali, ka na! Inuman. Magtatanong pa sana ako, di nakakayanin ng powers ko eh. Dali. Let's celebrate life. Tuloy tayo mabuksan. Ano mangyari? Yay! Mas grabe pa tayo sa kanila. Pwede ka ba dyan, Yaren? Mapahalo ka muna kay Pwede Mami. ka na ba dyan? Underage ka pa ata. Ito ka na ba? 19? Hindi na. Pwede na pala. 18 pala pwede. Painkiller ba ito? Would you say that you are now better men?
better people. Wala akong testosterone, kaya hindi men siguro. Better people. Better person. Better person. Siguro, what I went through, siguro better talaga kasi you appreciate more the little things in life. The simple things. Things that you used to take for granted. Oo. Yung mas importante na sa yung pamilya mo, kaibigan mo, at mas na-focus ka talaga na tumulong sa kapwa. Na sa tingin ko, yun ang rason ba't tayo buhay. And let's drink to that. Cheers! Cheers! Thank you. Thank you. You very much for sharing with us your very encouraging stories. You truly are inspirations. So ngayon, thank you rin po. Thank you And po. like them, we will all continue praying for you. To help us celebrate life, let's welcome Antoinette Toss. Toast. Reach the heavens above. I can right what is wrong. I can sing just any song. I can dance, I can fly, and touch the rainbow in the sky. I can be your good friend. I can love you until the What took you so long to make me see how lucky I am? 'Cause I am free, free to do the things I wanna do. What took you so long to make me feel I can give love, a love so real? What took you so long to let me know that I can live, I can love, I can reach the heavens above, I can right what is wrong, I can sing just any song, I can dance, I can fly, and touch the rainbow in the sky. I can be your good friend. I can love you until the end. What took you so long to make me cry? So I would know the reason why. I'm so lucky I can smile. I didn't know this for a while. I can live, I can love, I can reach the heavens above. I can right what is wrong. I can sing just any song. I can dance, I can fly, touch the rainbow in the sky. I can be your good friend. I can love you until the end.
Sis would like to thank Bambi Fuentes, Salon de Manila, Chloe for Janice's Eyewear, for Narina Vision for Jelly's Eyewear, FNH, Wayless Center, Optical Works, Play and Display, Balloon Creations, Zest, JBL Furniture, Luxaflex by Hunter Douglas for our vertical blinds, Grand Flora, The Barnyard, Wade Shoes, Janilyn Shoes, Cal Computer School, Live Station, King Cakes, and Union Square. Kanina po, wala po sa camera nag-uusap. Kinakausap po namin sila. Sabi nga po Nagkwentuhan ni din po Pearl, kami. pag nagdaan ka sa ganitong bagay at nalampasan mo, there is this need to reach out to other people. Kasi parang sa sobrang saya mo na buhay ka at pasasalamat. Gusto mong makatulong. Ano ba naman yung tumulong ka sa ibang tao? That is so small. Na mas mapabuti mo ang buhay nila. And to be able to let them know na alam mo kung ano yung nararamdaman nila at pinagdadaanan And nila. speaking of Pearl, she's of course spearheading Breast Care Center. Ang Breast Care Center po ay located sa East Avenue Medical Center. Sila po ay nagbibigay ng free check-up. So kung kayo po ay may suspetsya, may nararamdaman, pumunta po kayo doon, free check-up po. Huwag na kayong magpatagal pa. Tsaka wag ho kayong matakot kung may mararamdaman kayo. Mas mabuti na pong Alam maaga pa lang, alam nyo nang magawa ng lunas, kesa po sa dumating po tayo sa point na wala na rin po talagang magagawa. Let's not wait for that. But at the moment, let's live life to the fullest. Huwag naman natin hintayin pang may masamang mangyari sa atin. And live a good life. Live a good life. Celebrate life. Thank you for joining us. Till the next sis! Just